So madaling salita, Doc, para na rin sa kalinawan ng ating mga kababayan, yung binabanggit mo yung principal deposit, kung halimbawa po ay 100,000 piso po ang inyong i-deposit, tapos gusto mong i-withdraw, yung exact amount pa rin ang makukuha po ninyo. Hindi po yun yung mismong binubuwisan ng 20%. Yung mismong income noon, interest. Tama ba, Doc? Tama yan. Bigyan kita halimbawa, Jade, konkretong example. So kagaya niyo sa sinabi mo na 100,000 pesos na investment. Magkano ba ang interest rate ngayon sa savings? Parang mga 2% lang per annum yan, di ba, Jade? So kung ano ba ang 2% ng 100,000? Di 2,000 pesos, di ba? Yun ang 2% ng 100,000. Tataksan nila ng 20% yung 2,000 no, na naging interest nung iyong sinave per annum. So ano ba ang 20% ng 2,000? Di ba? So mga 400 pesos. So ang naging sa 100,000, Jade, na i-invest na savings, no, based sa ating hypothetical example, ang buwibisan lang doon yung kinita na 2% per annum, which is 2,000 pesos, 20% of that, which is only 400. Ngayon, kung gusto niyo pong i-withdraw yung inyong pera na nandoon sa bangko, halimbawa nasa ordinary savings account lang yan, pwede niyo pong ma-withdraw yan right away. Kasi nga, ano yan parang ordinary savings account lang yan. Pero Jade, may mga iba't iba rin kasi tayong mga savings accounts. Halimbawa, nasa time deposit yan. Medyo after 2 years, 3 years, 5 years bago mo ma-withdraw, merong ganon. Hindi mo siya kagad-agad ma-withdraw. Pero yung ordinary savings account, pwede mo siyang ma-withdraw. At tandaan po natin mga kababayan na yung puwisan dyan ay yung kinita, hindi po yung principal. Hindi po 20,000 o 100,000 yung savings. Hindi po 20,000 ang buwibisan dyan. Yung kinita ng 100,000 na interest. Na napakaliit na nga lang mga kababayan, buwibisan pa ng gobyerno, ipagkaliit-liit na nga lang nung kinita ninyo sa interest, 2% per annum. Buwibisan pa ng gobyerno. Kaya nga sa palagay ko, itong ganitong policy is very anti-poor, Jade. Hindi ito makakatulong sa ating mga kababayan na mag-impok sa bangko. Pagkos baka nga mag-alangan pa yung mga tao mag-save sa bangko kasi nga for yung mga mas matatagal na savings account, yung medyo mahaba-haba yung maturity, ngayon subject na rin sila to 20% flat rate. Regardless, Jade, kung mahirap ka man o mayaman, pare-pareho kayo, 20% ang sinisingil sa inyong tax doon sa kinita ng inyong pera. Sa palagay ko, hindi ito fair kasi nga kung gusto nyo ng fairness, dapat po progressive yung taxation system natin sa savings. Ibig sabihin, halimbawa, Jade, dito suggestion ko lang yung mga kababayan natin na mga maliliit na savers. No? So halimbawa, ang savings ninyo let's say mas mababa sa 10,000 pesos. Dapat yung tax exempt na yun. Yung mga kababayan natin na mga ordinary Filipinos na nag-i-impok, maliliit lang yung kanilang sinesave. Mga kababayan, dapat yan, wala ng tax yan, dapat exempt kayo. Ngayon, yung mga mayayaman, na milyon-milyon yung kanilang nakatabi, nakasave, yun yung mga dapat na malalaki ang buwibisa natin. Kesa yung mga kababayang ordinary lang na nag-i-impok lang sa bangko para naman for rainy days, meron silang mahuhugutan. Kesa nga naman, meron silang alkansya sa bahay, Jade. O kaya ibang kababayan natin nagtatabi ng pera sa ilalim ng ilalim ng kama. Meron pa rin mga gumagawa yan sa ngayon. Kaya nga yun ang mga dapat na iniiwasan natin. Kaya sa palagay ko, itong polisiya na ito, kung ginawa nilang flat rate, 20%, regardless kung gaano kalaki yung iyong sinave, sa palagay ko ito'y polisiyang kontra mahirap ito, Jade. Opo. So malinaw po yan, Doc. Baga, bukod sa savings mo, ay kikita ka pa doon sa bangko kasi nga, yun yung baga parte na ng proseso, Doc. Pero yung savings mismo ay talagang hindi naman yun mababawasan. Yung mismo lang income interest lamang, yun lang parang dadagdag. Pero kikita ka pa rin, Doc, kapag ikay nagde-deposit o bank savings. Tama ka dyan, Jade. Yung savings mo, intact pa rin yun. Hindi yun pwedeng galawin ng gobyerno. Ang gagalawin dyan, magkakaroon ng withholding tax doon sa interest, doon sa kinita. So halimbawa, i-withdraw mo na, kukunin mo na yung amount. Siyempre, kung kumita yung pera, doon sa kinita, doon nila ibabawas yung tax na yun as a way of a withholding tax. Tulad ng sinasabi po ninyo, hindi na ito bagong buwis din at umiiral lang nga ito. Yes. Sabi, from mula pa daw ng
98 itong pagbubuwis. So dati may 5%, may 15%, ganon. So hindi pa umaabot ng mahigit 20%. Tama, Doc? Ito yung baga kauna-unahan na dumating tayo sa punto na 20% ang binuwisan nga doon sa bank savings interest. Tama ka dyan, Jade. Alam mo, i-relate ko ito sa sinabi ni Secretary Recto. Kasi sabi ni Secretary Recto that there will be no new taxes under kay Marcos Jr. Anong tawag mo dito? Kung ikaw ay naka-long-term deposit, dati exempt ka. Ngayon magbabayad ka na ng 20% tax. Kung ikaw yung merong long-term deposit, sa point of view mo, this is a new form of tax for you. So yung sinasabi niya na wala daw bagong tax under the administration ni Marcos Jr., I think medyo hindi maganda yung messaging noon kasi lalabas na parang wala namang bagong tax pero actually meron. Iniba lang nila. It's a sneaky way of introducing a new tax. Yung ginawa nila na yan. Sa palagay ko po ay kontra mahirap at ito po yung makaka-discourage sa ating mga kababayan maliliit na savers na mag-impok sa bangko. No? Kasi nga dapat ini-encourage pa nga natin sila, Jade, na mag-impok sa bangko. Kaya nga dapat exempt na yan. Kung ikaw small saver, no, maliit lang yung inilalagak sa bangko, dapat pala ka ng bayarang tax. Dapat nga may rebate pa nga yung iba dyan. Kapag ka ikay nag-save, meron ka makukuha maliit na rebate. Dapat nga ganun. Kaso hindi po ganyan. At ang nakikita ko sa kay Marcos Jr. sa ngayon, kahit na katiting na mapipigaan nila sa'yo, kukunin po nila yan bilang tax kagaya nung ginagawa nila sa mga kababayan nating mahihirap na maliliit na nga lang yung savings, ipipigain pa nila, kukunin pa nila yung 20% nung kinita, yung interest doon sa maliit na mga savings ng ating mga kababayan. Bukod sa pagtatanggal nga daw doon sa special tax exemption sa long-term deposits, Doc, para pantayin yung sistema ng pagbubuwis, ano pa yung nakikita po rin yung parang dahilan, pinakadahilan bakit nag-iniba? Bakit ginanito ng Department of Finance yung parang sistema ng pagbubuwis natin? Yan ay bahagi yan, Jade, nung tinatawag nating fiscal consolidation. Yan, matagal na natin naririnig yung phrase na yan from the government, fiscal consolidation. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito is pagre-repaso ng taxation policies natin ng gobyerno, yung revenue generating side ng gobyerno, pagre-repaso nito, pagre-reforma, at ang goal nito, Jade, aside from meron din aspeto ng fairness, which I disagree in some ways, kagaya ito nakita natin. Pero sige, sabihin na natin fairness. Pero sinasabi rin nila dyan, kinakailangan is magkaroon tayo ng mas maraming sources of revenue para ma-close yung deficit ng gobyerno, yung fiscal deficit, at para maging kumbaga yung fiscal space ng gobyerno medyo lumaki. Ibig sabihin, mas magkaroon ng mas maraming ikita ang gobyerno para nga syempre mas marami silang maigagastos. So yan yung nakikita natin. Itong pagbabago ng policy in terms of yung pagbubuwis sa savings ng ating mga kababayan, bahagi po yan nung tinatawag natin, Jade, na fiscal consolidation.